I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe. Ayan, hi everyone, it's me again. Nako, mga kababayan. O, 'di ba? Sabi ko sa inyo nakatakas yung isang opisyal, ni BP Sara ng mga dilis. Sabi sa inyo pag nagtatago, ibig sabihin may tinatago. Pag hindi sumipot sa mga subpena, may anomalya po yan na ginagawa. Di ba? Parang si ano lang din, parang si Alice Go, nagtatago. Hindi niya hinarap yung kanyang kaso. Pero dahil ang batas sa Pilipinas, ang bagong administration talagang tinugis. Kaya napabalik sa Pilipinas. Ayun, kulong. Di ba? So, ito yung bagong balita ngayon. Dahil ngayong araw, another House Committee hearing sa issue ni Sara Duterte dahil dito sa MISOS, sa mismanagement, paggastos sa pondo ng bayan, which is ang confidential fund. Ayan, tumakas ang itong isang staff niya. Anong sabi po ng House ng Impact Leadership? House panel confirms OBP Chief of Staff Zuleika Lopez left country amid budget probe. Sabi ko kurakot pa more. Ayan. The House Committee on Good Governance and Public Accountability confirmed that it has received information indicating the Attorney Zuleika Lopez, Chief of Staff of the Office of the President, OBP, departed that country last night. Lopez reportedly left at 7:30 p.m. abroad Philippines Airline flight PR-102 bound for Los Angeles, California, USA. Sabi ko sa inyo natakasan talaga. Tumakas ika nga. Yan nga sinasabi ko. Alam nyo naman, pag tumakas, ibig sabihin, sangkot doon sa isyo na pinupukol sa kanya. Di ba? Look out nga. Siguro, medyo naisahan ang ating pamahalaan. Ayun. The committee chair by Manila 3rd District Representative Joel Chua is reviewing budget issues concerning Vice President Sara Duterte. However, personnel from the OBP refused to attend today hearing questioning the committee jurisdiction, asserting that the inquiry is not in aid of legislation. See guys, sabi ko sa inyo ito na yung mga tao na hindi pwedeng pagkakatiwalaan. Mga kurakot. Di ba? Kasi, sabi ko, kung wala kang tinatago, hindi mo na kailangan ng tumakas Hindi mo na kailangan ang magtago. Isang supina or pangalawa lang na supina sa'yo, umaten ka. Patunayan mo sa House Committee na wala kang kinalaman doon sa mga issue na yun. Or else, magsabi ka ng katotohanan. Sayang ang pinag-aralan mo. Sayang yung professional mo as a lawyer. Tulad nito, kaya Zuleika na ito. Zuleika Lopez. Sabi ko sa inyo, tuloy, subpoenas have been issued for several OBP official who failed to attend multiple hearings despite being linked to financial irregularities. Those names include OBP Chief of Staff Zuleika Lopez, Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio, Administrative of Financial Services Director Rosalyn Sanchez, Special Disbursing Officer Gina Acosta, and Chief Accountant Julieta Bilarderli. Former Department of Education DepEd Assistant Secretary Sunshine Chari Fajarda and Special Disbursing Official Edward Fajarda, both former close aides to Duterte during her times of DepEd, are also included. Yan ang sinasabi ko. Nagsupina sila, another supina, hindi na naman sila sumipot. Ganon din ang Vice Presidente, hindi sumipot. Bakit ganon? Siyempre, kahit sino sa inyo nanonood ngayon, magtataka kayo. Ano po ang nasa isip nyo? Bakit hindi sila sumipot? Ba't ayaw nilang sagutin? Di ba?
pumapasok sa kaisipan natin, kinurap ang pera. Either binusa or ginastos sa maling paggastusan. Tuloy. The hearing stems from a privileged speech delivered by the Manila 2nd District Representative Rolando Barleriano on September 3 titled, Asserting the Power of the Force of Congress which raised concern about the OBP's budget utilization. See? Malaki ang kinalaman itong si Atty. Zulaika Lopez kung bakit nag-flight ka agad, no? Ayun, nakalabas ng bansa. This inquiry also addresses issues raised by the Representative Jinky Loisto during DepEd budget hearing, including the department failure to deliver computer units in good condition and other budget management concern. Di ba? Yung issue yan sa laptop na yan. Panahon pa yan ni Secretary Biro Yunis under the Duterte administration. So, what happened? Nandoon, naka-stack sa warehouse yung laptop na supposed to be, mismo si Sara Duterte ang mag-deliver. 2 years as a secretary ng DepEd. Why? Nakatambak pa sa warehouse. Di ba guys? Kung ikaw may concern, kung ikaw po ay totoong secretary or nagtatrabaho, why hindi mo i-distribute sa madaling panahon? Nakatambak doon. Ang tagal na, nandoon na sa warehouse. Umaasa ang mga guro, umaasa sa mga wala, sa kapalpakan ng pamumuno. Ganun lang yun. Huwag nyo sabihin, proseso, OMG, 2 years, ang daming staff, matatapos yan ang distribution kung talagang gustuhin mo sa loob lang ng 6 na buwan or 4 months kung talagang magaling kang pinuno. Di ba? Huwag yung patumpik-tumpik, huwag yung tamad-tamad, nakakaupo lang, tumatanggap ka ng sahod na napakalaki. Gawin mong trabaho mo. May umaasa, mga estudyante, mga guro. Ano nangyari? Nga. Wala eh. Ayan Yan po si Atty. Zulaika Lopez. Siyempre, malapit siguro sa kanya yan. House panel confirms OBP Chief of Staff Zulaika Lopez left country amid budget probe. Yan. Nalaman ngayong araw. On November 5, 2024. Hindi lang yan, mga kababayan. Ang spokesperson niya, si Atty. Poa, nagbitiw. Ito, basahin. Ayan si Atty. Poa, di ba spokesperson? Nagbitiw. Bakit? Siguro, ayaw niya siguro na masangkot sa anomalya na issue laban sa kanyang amo. Attorney po yan. I really hope na magsalita si Atty. Poa. For sure, may alam yan. Hindi natin alam. Ang sabi ng News 5, 1 hour ago, nagbitiw sa pwesto si Atty. Michael Poa bilang spokesperson ng Office of the Vice President, which is ang OBP. I am no longer connected with the Office of the Vice President. Yung consultancy contract ko po was already pre-terminated. Wala na rin po ako as a spokesperson. Nagpaalam po ako na umalis prior na pa po to the previous hearing that we had. Ayon kay Poa, sa pagharap niya sa pagdinig ng Kamarahinggil sa budget utilization ng DepEd sa ilalim ni Vice President Sara Duterte. Ayan, mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo? Siguro, kumbaga, inalagaan niya yung kanyang kredibilidad bilang attorney. Ay, kahit sino, mga kababayan, hindi ko itataya yung aking profesional. Dahil lang sa pera. Bakit? Kaya kong kumita. If ganun ang profesyon ko, kaya kong kumita. Sa napakalaki. Sa magandang paraan. Hindi sa masamang paraan. Siguro, kaya nagbitaw, ayaw niya sigurong madungisan ang kanyang profesyon, ang kanyang pagkatao, at ang kanyang apelyido. So, malinaw dito guys, nagbitaw siya bilang spokesperson. Di ba? Yan ang sinasabi natin, mga kababayan, sa mga nangyayari. Ang lakas loob ng mga DDS na magsabi, next president ko si Sara Duterte. Talaga lang, BP pa lang, tingnan nyo, nasasangkot siya sa mga issue. Mismanagement sa paghawak ng pundo ng kanyang hinawakang ahensya. Biro nyo, how much pang naging presidente? National government budget na ang hahawakan niya. Ang laki niyan. Yung confidential fund ng isang pangulo, sa totoo lang. Baka mamaya, maraming mga Pilipino na maghihingalo dahil hindi maganda ang paggastos sa tama
yung pera ng bayan. Yan nga sinasabi natin. Ang lakas loob nyo, ambisyosa kayo. Oh, ayan. Tumakas ang isang chief of staff niya. Ayan nga sinasabi natin. So yun guys, ang pinaka-latest updates video natin ngayon. Kawawa ang Pilipinas pag yung mga tao na ito ay pag nakapwesto. Ay sus, Mariusep. Kung ako, may delikadesa, mag-resign na lang ako siguro. Kakahiya. 'Di ba? Kakahiya talaga. So yun guys, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Bye bye bye. And babush. God bless Philippines.